Good morning, good afternoon, good evening, saan mang dako ng mundo kayo naroon. Naway pakisamahan ninyo ako na basahin ang Book of 2 Corinthians chapter 4 verses 1 to 18. But before reading the book of 2 Corinthians, we will read first the reminder of God in the book of Joshua chapter 1 verse 8. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag may hiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiginhawahin ang iyong lakad, at kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. And in Revelation chapter 1 verse 3, Blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy, and keep those things which are written therein, for the time is at hand. Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagkat ang panahon ay malapit na. Thanks be to God be all the glory and praise. Thank you also for reading the Bible with me. And please subscribe, please like, please share, and please comment na rin. Thank you also to you. Therefore, seeing we have this ministry, as we have received mercy, we faint not. Kaya nga sa pagkakaroon namin ng ministeryong ito, ayon sa aming tinanggap na kaawaan, ay hindi kami nanghihina, but have renounced the hidden things of dishonesty, not walking in craftiness, nor handling the word of God deceitfully, but by manifestation of the truth, commending ourselves to every man's conscience in the sight of God. Bagkus tinanggihan namin ang mga kahiyahiyang bagay na nangatatago, na hindi kami nagsisilakad sa katusuhan, ni nagsisigamit man na may daya ng mga salita ng Diyos, kundi sa pagpapahayag ng katotohanan ay ipinagtatagubili ng aming sarili sa bawat budhi ng mga tao sa harapan ng Diyos. But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. At kung ang aming ebanghelyo ay natatalukbungan pa, ay may talukbong sa mga napapahamak, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya, upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo, na siyang larawan ng Diyos. For we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord, and ourselves your servants for Jesus' sake. Sapagkat hindi namin ipinangangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus na Panginoon, at kami ay gaya ng inyong mga alipin dahil kay Kristo. For God, who commanded the light to shine out of darkness, hath shined in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Yamang ang Diyos ang nagsabi, magniningning ang ilaw sa kadiliman, na siyang nagniningning sa aming mga puso, upang magbigay ng liwanag ng pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Hesukristo. But we have this treasure in earthen vessels, that the excellency of the power may be of God and not of us. Ngunit taglay namin ang kayamanan ito sa mga sisidlang lupa, upang ang dakilang kalakhan ng kapangyarihan ay maging mula sa Diyos at huwag mula sa aming sarili. We are troubled on every side, yet not distressed.
We are perplexed, but not in despair. Sa magkabi-kabila ay nangagigipit kami, gayon may hindi nangaghihinagpis, nangatitilihan, gayon may hindi nangawawalan ng pag-asa. Persecuted, but not forsaken. Cast down, but not destroyed. Pinag-uusig, gayon may hindi pinababayaan. Inilulugmok, gayon may hindi nangasisira. Always bearing about in the body the dying of the Lord Jesus, that the life also of Jesus might be made manifest in our body. Laging saan may tinataglay sa katawan ang kamatayan ni Jesus, upang ang buhay ni Jesus ay mahayag naman sa aming katawan. For we, which live are always delivered unto death, for Jesus' sake, that the life also of Jesus might be made manifest in our mortal flesh. Sapagkat kaming nangabubuhay ay laging ibinibigay sa kamatayan dahil kay Jesus, upang ang buhay naman ni Jesus ay mahayag sa aming lamang may kamatayan. So then, death worketh in us, but life in you. Kaya nga ang kamatayan ay gumagawa sa amin, datapat ang buhay ay sa inyo. We having the same spirit of faith, according as it is written, I believe, and therefore have I spoken. We also believe, and therefore speak. Ngunit yamang mayroong gayon ding espiritu ng pananampalataya, na gaya ng nasusulat, sumampalataya ko, at kaya't nagsalita ako. Kami naman ay nagsisisampalataya, at kaya't kami naman ay nangagsasalita. Knowing that He which raised up the Lord Jesus shall raise up us also by Jesus, and shall present us with you. Na aming nalalaman na ang bumuhay na maguli sa Panginoong Jesus ay siya ring bubuhay na maguli sa amin na kalakip ni Jesus, at ihaharap kaming kasama ninyo. For all things are for your sakes, that the abundant grace might through the thanksgiving of many redound to the glory of God. Sapagkat ang lahat ng mga bagay dahil sa inyo, upang ang biyaya na pinarami sa pamamagitan ng marami ay siyang magpasagana ng pagpapasalamat sa ikaluluwalhati ng Diyos. For which cause we faint not, but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. Kaya nga hindi kami nangihimagod, bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina, ngunit ang aming pagkataong loob ay nababago sa araw-araw. For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Sapagkat ang aming magaang kapighatian na sa isang sandali lamang ay siyang gumagawa sa amin ng lalo't lalong bigat ng kaluwalhatiang walang hanggan. While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nangakikita, kundi sa mga bagay na hindi nangakikita, sapagkat ang mga bagay na nangakikita ay may katapusan. Datapat ang mga bagay na hindi nangakikita ay walang hanggan. Salamat sa Diyos sa pagkikisama mo sa akin ng pagbabasa ng book of 2 Corinthians chapter 4 verses 1 to 18. Thanks be to God be all the glory and praise. Thank you also for reading with me. May God bless you more.